Paano kung ang dahilan kung bakit hindi nananatili ang pera sa iyong mga kamay ay hindi dahil sa malas kundi dahil sa isang maliit na bagay na nakatago sa iyong pitaka? Si Nostradamus, ang pinakadakilang propeta sa mundo, minsan ay nagbabala na may isang simpleng pagkakamali na tahimik na humahadlang sa pag-agos ng yaman sa iyong buhay. Isipin mong nagsusumikap ka araw-araw, ngunit patuloy na dumudulas palayo ang mga biyaya, dahil lamang sa isang bagay na hindi mo napansin. Tayong mga Pilipino ay matagal nang naniniwala sa swerte, sa maliliit na ritual na kayang baguhin ang lahat. Ngayon, matutuklasan mo ang babala ni Nostradamus upang maalis mo ito at tuluyan ng hayaang dumaloy ng malaya ang pera sa iyong buhay. Sa Pilipinas, madalas tayong maglagay ng kung ano-ano sa ating pitaka, mga barya, resibo, litrato, pati na mga anting-anting o pampaswerte. Pero paano kung isa sa mga bagay na ito, imbes na magdala ng magandang kapalaran, ay siya palang dahilan kung bakit lumalayo ang pera? Nagbabala si Nostradamus, ang alamat na propeta, na ang bawat bagay ay may dalang enerhiya. May mga bagay na humihikayat ng biyaya, ngunit may ilan na tahimik na humahadlang dito. Para sa mga Pilipino, ang pitaka ay higit pa sa sisidlan ng pera, ito ay simbolo ng araw-araw na pagsusumikap, ng kinabukasan, at ng pag-asa. Kung may negatibong enerhiya na nakatago rito, para itong pagsasara ng pintuan laban sa kasaganaan. Isipin mong araw-araw mong dala ang mismong bagay na pumipigil sa pagdating ng yaman. Ngayon, ating ilalantad ang lihim na babala ni Nostradamus, tuklasin kung aling mga bagay ang mapanganib, at alamin kung paano linisin ang iyong pitaka upang malayang makapasok ang pera. Maaaring magbago ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng isang simpleng hakbang. Ang propesya ipinaliwanag. Noong mga siglo na ang nakalipas, sumulat si Nostradamus ng mga mahiwagang talata na pinaniwala ang susi sa nakatagong karunungan. Madalas na malabo ang kanyang mga salita, ngunit habang lumilipas ang mga taon, napansin ng mga tao na tumutugma ang kanyang mga propesya sa mga tunay na pangyayari, malalaking pagbabago sa mundo, at maging sa personal na mga pagsubok. Isa sa mga hindi gaanong kilalang sulatin niya ay ang kanyang babala tungkol sa mga bagay na may kapangyarihang buksan o hadlangan ang pag-agos ng kapalaran. Ipinakita niya na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa barya at ginto kundi isang enerhiya, isang daloy na kailangang gumalaw ng malaya, gaya ng tubig sa ilog. Kapag malinis ang agos, nadidiligan at nabubuhay ang lahat sa paligid. Ngunit kapag may batong humarang, hihinto ang daloy at magsisimula ang paghina at pagkatuyo ng nasa ibaba. Ayon kay Nostradamus, ganoon din ang pera, kailangang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng biyaya, kung hindi, ito'y naiipit at nawawala. Para sa maraming Pilipino, malapit sa puso ang aral na ito. Sa ating kultura, matagal na nating iniugnay ang mga simpleng bagay sa enerhiya, ang paglalagay ng asin sa pintuan upang hadlangan ang masasamang espiritu, ang pagsisindi ng kandila upang pumasok ang mga biyaya, o ang pagdadala ng anting-anting para humatak ng swerte. Pinagtibay lamang ni Nostradamus ang matagal ng paniniwala ng ating mga ninuno, ang mga bagay na dala natin ay hindi basta bagay lamang. Taglay nila ang mga vibrasyon, alaala, at bigat na espiritual. Isipin mo ngayon ang iyong pitaka, ang mismong lalagyan ng iyong pera. Araw-araw itong bumubukas at sumasara, tumatanggap ng barya, nag-ingat ng mga papel na pera, at laging nakalapit sa iyong katawan. Hindi na ito basta balat o tela lamang, kundi isa ng sisidlan ng enerhiya. Kapag positibo ang laman nito, masarap ang pagdaloy ng pera. Ngunit kung negatibong enerhiya ang nagtatago roon, tinutulak palayo ang pera, gaano ka man kasipag. Isinalaysay ni Nostradamus ito sa isa sa kanyang mga pangitain. Nabanggit niya ang panahon kung kailan dala-dala ng tao ang mga alaala ng nakaraan sa kanilang bulsa at pitaka, at dahil dito, unti-unting namamatay ang kanilang kapalaran. Noong una, inakala ng mga tao na ito'y simpleng babala laban sa kasakiman o kapabayaan. Ngunit habang lumilipas ang henerasyon, napagtanto ng marami na maaari rin itong literal na babala, ang mga bagay sa loob mismo ng pitaka ang maaaring humahadlang sa kasaganaan. Pag-isipan mo, ilang beses mo nang natanong sa sarili mo kung bakit parang mabilis maubos ang pera. Natanggap mo ang iyong sahod, ngunit sa loob lamang ng ilang araw, wala na ito. Nagsusumikap ka, ngunit sunod-sunod na gastusin ang dumarating. Minsan, pakiramdam mo'y iniiwasan ka mismo ng swerte. Ayon kay Nostradamus, hindi laging kapalaran o kakulangan sa pagsisikap ang sagot, minsan ay nakatago ito sa mismong enerhiya na dala mo araw-araw. Pinaalala sa atin ng kanyang propesya na ang kayamanan ay hindi lamang kinikita, ito'y inaanyayahan.
At upang tanggapin ito, dapat walang sagabal ang pinagtataguan mo nito, ang iyong pitaka. Tulad ng isang bahay na hindi makakahikayat ng mabubuting bisita kung puno ito ng kalat at sirang gamit, hindi rin makakahatak ng dumadaloy na pera ang pitaka kung puno ito ng mga bagay na humahadlang sa enerhiya. Para sa mga Pilipino, malakas ang dating ng katotohanan ito. Naniniwala tayo sa malas at swerte, sa mga palatandaan at babala. Marami tayong mga kwento mula sa ating mga lola. Huwag mag-iwan ng mga sisidlang walang laman, huwag walisin ang bahay sa gabi, huwag hayaang nakabaliktad ang tsinelas, dahil bawat isa, sa sariling paraan, ay nakakahadlang ng biyaya. Ang mga salita ni Nostradamus ay dagdag na patunay ng ganitong karunungan. Itinuturo niya na ang yaman ay hindi lang nakasalalay sa trabaho, kundi sa pagkakaayon ng enerhiya. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga karaniwang bagay na madalas na inilalagay ng mga Pilipino sa kanilang pitaka, mga bagay na tila walang masama, minsan ay sentimental pa nga. Ngunit sa totoo ay nagdadala ng bigat ng negatibong enerhiya. May mga kaugnayan sa utang, sa pagkalugi, at maging sa masakit na alaala. Sa huli, mauunawaan mo kung bakit hanggang ngayon, may saysay pa rin ang babala ni Nostradamus, at kung bakit ang pag-alis ng mga bagay na ito ang maaaring maging susi upang tuluyang dumaloy ang pera pabalik sa iyong buhay. Karaniwang bagay na dala ng mga Pilipino sa kanilang pitaka. Nang magbabala si Nostradamus tungkol sa mga bagay na humahadlang sa kapalaran, hindi niya tinutukoy ang mga bagay na malayo o komplikado. Ang tinutukoy niya ay ang mga simpleng bagay sa araw-araw na madalas nating binabaliwala. Para sa mga Pilipino, ang pitaka ay hindi lamang sisidlan ng pera, ito rin ay imbakan ng mga alaala, tokens, at mga nakagawian. Ngunit minsan, ang mga nakagawiyang ito ay tahimik na nagtatayo ng pader sa pagitan natin at ng mga biyayang hinihiling natin. Tignan natin ang mga karaniwang bagay na madalas dalhin sa pitaka, at kung paano ang mga ito ay may enerhiya na maaaring humadlang o sumipsip ng kasaganaan. 1. Luma o expired na resibo. Halos bawat Pilipino ay nakapag-imbak ng mga lumang resibo sa kanilang pitaka, mula sa groceries, fast food, pamasahe sa jeep, o maliit na binili. Sa simula, praktikal ito, itatago ko muna ito kung kakailanganin ko. Ngunit habang lumilipas ang linggo at buwan, dumarami ang mga resibo, kumukupas, gusot, at nakakalimutan. Sa espiritual na aspeto, ang mga resibo ay sumisimbolo sa perang nagastos na. Paalala ito ng paglabas ng pera, ng gastusin na nawala na. Kapag dala mo ito sa pitaka, ang enerhiya na naroroon ay tungkol sa pag-alis ng pera, hindi sa pagdating nito. Imbes na tanggapin ang bagong kita, ang pitaka mo ay patuloy na nag-echo ng enerhiya ng pagkawala. Tugma ito sa babala ni Nostradamus, kung hinahadlangan ng nakaraan ang ilog ng pera, hindi makakadaloy ang hinaharap. 2. Luma na tiket ng bus o jeep. Ang mga tiket ng transportasyon ay isa pang karaniwang bagay. Minsan, naiipit lamang sa pitaka at nakakalimutan. Ngunit ang mga tiket na ito ay simbolo ng mga paglalakbay na natapos na, mga landas na tapos na. Ang pagdadala nito ay maaaring hindi sinasadya na italika sa nakaraan, na pumipigil sa iyo na magsimula sa bagong oportunidad. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, huwag kang lumingon sa nakaraan kung gusto mong umasenso. Kahit maliit na bagay ang lumang tiket, sa enerhiya nito ay bumubulong ito, nakaipit ka sa nakaraan. 3. Pera na hiniram o may utang. Isa ito sa pinakamabigat na block ng enerhiya. Maraming Pilipino, bilang nakagawian, naglalagay ng perang hindi sa kanila sa pitaka, baka pera ng kaibigan na ibabalik pa, o cash para sa utang. Sa espiritual, ito ay laging paalala ng obligasyon at kakulangan. Ang pitaka mo ay nagiging simbolo ng iyong utang, sa halip na ng pag-aari. Ang pangitain ni Nostradamus tungkol sa tokens of the past ay tugma rin dito. Ang hiniram na pera ay nagtatali sa enerhiya mo sa utang. Kahit makatanggap ka ng bagong kita, mabilis itong nawawala dahil dala ng pitaka ang vibration ng pagbabayad, hindi ng kasaganaan. 4. Negatibong litrato o masakit na paalala. May ilan na nagdadala ng litrato, nota, o liham sa kanilang pitaka. Habang ang litrato ng mahal sa buhay ay maaaring magdala ng saya, minsan ang pitaka ay naglalaman ng alaala ng relasyon na masama ang kinalabasan o mga note na may lungkot. Bagaman mukhang walang masama, bawat pagbukas ng pitaka ay naglalabas ng emosyon. Ang enerhiya ay sumusunod sa emosyon. Kapag ang pitaka mo ay may bigat ng lungkot, pagsisisi, o heartbreak, mas mahirap manatili ang positibo at masayang enerhiya ng pera.
Nauunawaan ito ng mga Pilipino, paano natin inuugnay ang emosyon sa mga bagay, at paano ang mga ito ay humahawak ng bahagi ng ating kaluluwa. Kaya nagbabala si Nostradamus, alisin ang mga token na nag-ugnay sa iyo sa kalungkutan, o mananatili ang iyong biyaya na nakulong. 5. Expired na Leo Bank Cards. Isa pang karaniwang bagay ay ang lumang old case cards. Sa simula, iniisip mo, itatago ko muna bago itapon. Ngunit nagiging buwan, taon, at hindi na ito nagagamit. Ang mga expired na bagay ay sumisimbolo ng stagnation, mga bagay na hindi na nagsisilbi, ngunit sumasakop ng espasyo. Sa spiritual, simbolo ito ng pinto na sarado na. Kapag puno ng expired items ang pitaka, paano makakapasok ang bagong oportunidad? Alam ng mga Pilipino ang katotohanan ito, kung puno ang paso ng mga tuyong dahon, paano tutubo ang bagong halaman? 6. Mga barya na nagkakalat ng enerhiya. Hindi naman negatibo ang mga barya sa sarili, ngunit kapag masyadong maraming kalat sa pitaka, nagiging magulo ang enerhiya. Sa kulturang Pilipino, ginagamit ang barya bilang pangontra o pampaswerte, ngunit kapag sobra, nagdudulot ito ng kabaligtaran. Imbes na maayos ang daloy ng pera, nagiging scattered, mabigat, at stuck ang enerhiya. Paalala ni Nostradamus, ang pera ay dapat dumaloy ng maayos, hindi magulo. Ang katotohanan sa likod ng mga bagay na ito. Bawat isa sa mga bagay na ito ay maaaring mukhang normal, kahit inosente. Ngunit tandaan, hindi lang malalaking sakuna ang binabanggit ni Nostradamus, nagbabala rin siya tungkol sa maliliit, nakatagong bagay na madalas nating binabaliwala. Madalas tayong manalangin para sa kasaganaan, magsindi ng kandila para sa swerte, o bulungin ang affirmations ng kayamanan. Ngunit kung puno pa rin ang pitaka ng lumang, mabigat, o negatibong bagay, para kang nananalangin habang nakasara ang isang kamay. Ang pitaka mo ay salamin ng iyong pinansyal na kapalaran. Kapag malinis, maayos, at puno lamang ng mahahalagang bagay, malugod na tatanggapin ng pera ang pananatili dito. Ngunit kapag puno ng paalala ng utang, pagkawala, at expired na enerhiya, palaging lilipat ang pera, tulad ng tubig na dumadaloy sa butas ng sirang kamay. Ang isang mapanganib na bagay sa pitaka. Mula sa maraming bagay na binabalaan ni Nostradamus, may isa na namumukod tangi bilang pinakamalaking panganib sa daloy ng iyong kayamanan. Ito ay isang bagay na napakakaraniwan, pang-araw-araw, na maraming Pilipino ang dala ng hindi man lang nag-isip. Ngunit ayon sa kanyang propesya, ang isang bagay na ito ang may pinakamalakas na kapangyarihang hadlangan ang ilog ng kasaganaan. Ang bagay na ito ay ang luma, hindi na bayarang utang o perang hiniram na iniimbak sa pitaka. Bakit binabalaan niya ito? Naniniwala si Nostradamus na ang enerhiya ay dumadaloy ayon sa bagay na pinakamalapit sa atin. Sinulat niya na, ang mga token ng utang ay nagbubuklod sa kamay na humahawak sa kanila. Ibig sabihin, kapag dala mo ang perang hindi sayo, mapahiram mula sa kaibigan, perang ipinangako mong ibabalik, o nota na nagpapaalala ng hindi nabayarang obligasyon, hindi mo sinasadya, binibigkis mo ang pitaka mo sa kakulangan at obligasyon. Sa halip na maging lugar ng kayamanan at pag-aari, ang pitaka mo ay nagiging sisidlan ng paalala na ikaw ay may utang. Kahit makatanggap ka ng bagong kita, ang enerhiya sa loob ng pitaka mo ay tila nagsasabi, hindi ito sayo. Kaya mabilis na nawawala ang pera, hinihila ng vibration ng pagbabayad. Ang koneksyon sa Pilipino. Sa Pilipinas, mabigat na pasanin ang utang na dinadala ng maraming pamilya. Mapautang sa kapitbahay, loans mula sa lending companies, o maliit na hiram sa kaibigan, bahagi ito ng araw-araw na buhay. At ano ang madalas gawin ng maraming tao? Inilalagay nila ang hiniram na pera sa pitaka, naghihintay ng tamang araw para ibalik. May ilan pa ngang nagdadala ng paalala, maliit na nota kung magkano ang utang, o yus na ipinahiram sa kanila. Sa panlabas, mukhang walang masama. Ngunit sa spiritual, lumilikha ito ng makapangyarihang blockage. Isipin mong humihiling sa Diyos at sa universo para sa kasaganaan, habang tahimik na bumubulong ang pitaka mo, ako ay may utang. Ako'y kulang. Ako ay may obligasyon. Ang kontradiksyong ito ay nagpapahirap sa mga biyaya na manatili. Mga palatandaan ng blockage na ito. Ayon sa propesya ni Nostradamus, kapag dala ng isang tao ang enerhiya ng utang, makikita ito sa kanilang pinansyal na buhay sa kakaibang paraan. Maaaring mapansin ang mga sumusunod. Dumarating ang pera pero mabilis na nawawala. Bigla ang bills o gastusin ang sumusunod sa pagdating ng kita. Nawawala ang mga oportunidad sa oras na para sayo na tila abot kamay na.
May mabigat na pakiramdam tuwing binubuksan ang pitaka. Pamilyar ba ito sa'yo? Maraming Pilipino ang nakaranas sa ganitong siklo. Nagtatrabaho sila ng husto, nananalangin, umaasa, ngunit ang pera ay parang buhangin na dumadaan sa mga daliri. Sabi ni Nostradamus, ang dahilan ay hindi lamang nasa labas, nasa loob, tahimik na nakahimlay sa iyong pitaka. Ang enerhiya ng hiniram na pera. Kapag dala mo ang hiniram na pera, dala mo rin ang enerhiya ng iba. Ang perang iyon ay nilalayong lumayo sa iyo. Sa pamamagitan ng paghawak nito, pinipigilan mo parehong daloy ng iyong sariling pera at ng sa nagpautang. Para itong paghahadlang sa dalawang ilog ng sabay, ang sa iyo at ang sa taong nagpahiram. Lumilikha ito ng stagnation, at ang stagnation ay kabaligtaran ng daloy. Kahit nakalimutan mo na ito, hindi nakalimutan ng espiritu mo. Sa kaibuturan, naaalala ng isip mo na hindi tunay na iyo ang pera. Sa bawat pagbukas ng pitaka, kahit hindi sinasadya, ipinapadala mo ang mensahe, ako ay may utang. Ako'y kulang. Hindi ko pag-ari. At ang enerhiyang ito ay lumilipat sa realidad. Ang aral ni Nostradamus. Ang babala ni Nostradamus ay hindi para takutin ka, kundi upang magising ka. Nais niyang makita ng tao na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pagkita, kundi sa alignment. Ang pitaka na puno ng utang ay parang puso na puno ng panghihinayang, hindi ito makatatanggap ng buong kagalakan hanggat hindi ito malaya. Ang kanyang propesya ay nagtuturo na linisin ang pitaka, ibalik ang hindi sa atin, at dalhin lamang ang mga bagay na nagbibigay ng pag-aari at positibidad. Para sa mga Pilipino, nangangahulugan ito ng pagiging maingat sa bagay na pinapanatili sa pinakamalapit sa atin. Kung nais natin ng biyaya, dapat bigyang espasyo ang biyaya para pumasok. Aral sa araw na ito. Ang mapanganib na bagay ay hindi bihira o mahiwaga. Ito ay ang pang-araw-araw na gawain ng pagdadala ng hiniram na pera o paalala ng utang sa pitaka. Ang simpleng nakagawian na ito ang humahadlang sa biyaya higit sa anumang bagay. Ibinunyag ito ni Nostradamus siglo na ang nakalipas, ngunit sa ating pang-araw-araw na buhay, makikita natin ang katotohanan nito. Kung pakiramdam mo ay iniiwasan ka ng pera, kung nagtataka ka kung bakit palaging nawawala kahit gaano ka kasipag, silipin ang iyong pitaka. Ang isang bagay na iyon ang maaaring sagot. At kapag naalis mo na ito, kapag napalaya mo ang pitaka mula sa tanikala ng utang, bubuksan mo ang pintuan para sa kasaganaan na tuluyang pumasok. Paano linisin ang enerhiya ng iyong pitaka? Ngayong alam mo na ang isang bagay na binabalaan ni Nostradamus, ang susunod na hakbang ay linisin ang enerhiya ng iyong pitaka. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggal ng mga utang o perang hiniram, ito ay tungkol sa pagbabago ng pitaka mo upang maging magneto ng kasaganaan. Naniniwala ang mga Pilipino na kahit pinakamaliit na ritual ay maaaring baguhin ang kapalaran, at sumasang-ayon ang bisyon ni Nostradamus sa pamamagitan ng paglilinis ng negatibong enerhiya. Nililikha natin ang puwang para sa mga biyaya na pumasok. Narito ang mga makapangyarihang hakbang na maaari mong gawin ngayon. 1. Ganap na i-empty ang pitaka. Humanap ng tahimik na lugar at ilabas lahat ng laman ng pitaka. Huwag magmadali. Ilatag ang bawat bagay sa mesa at suriin ito ng maigi. Tanungin ang sarili, ang bagay ba na ito ay kumakatawan sa kasaganaan o sa pagkawala? Ang sandaling ito ay hindi lamang paglilinis, ito ay pagkamulat. Sa pamamagitan ng pagtingin sa dala mo, nagigising ka sa enerhiya na matagal mo nang dala malapit sa puso mo. 2. Alisin ang mga hadlang. Itabi ang lahat ng luma o expired na resibo, lumang tiket, at lalo na ang hiniram na pera o tala ng utang. Huwag mong itago baka sakali. Binabalaan ni Nostradamus na ang mga token na ito ay parang bato na humaharang sa ilog ng kayamanan. Sa pamamagitan ng pagtanggal nito, pinapayagan mong magsimula muli ang daloy. Para sa mga Pilipino, ang hakbang na ito ay may simbolikong kahulugan, parang pagsasapat ng malas mula sa tahanan. 3. Ibalik ang hindiyo. Kung makakita ka ng perang pag-ari ng iba, o tala na nagpapaalala ng utang, gawin mong prioridad ang pagbabalik o pag-aayos nito. Kahit hindi mo mabayaran agad lahat, simulan ng intensyon. Sabihin ng malinaw, ipinapalaya ko ang hindi akin, upang matanggap ko ang tunay na akin. Ang kilos ng pagpapalaya ay nagpapalaya sa pitaka at sa espiritu mo. 4. Linisin ang pitaka. Pagkatapos alisin ang mga bagay, linisin din ang mismong pitaka. Maaari mo itong punasan ng dahan-dahan, ngunit higit sa lahat, linisin ito sa pamamagitan ng intensyon.
Karaniwang nagliliwanag ng puting kandila o gumagamit ng insenso ang mga Pilipino upang alisin ang mabigat na enerhiya. Hawakan ang pitaka sa ibabaw ng usok at ipanalangin, naway tanggapin ng pitakang ito ang mga biyaya at mapalayang lahat ng negatibong enerhiya. Ang propesya ni Nostradamus ay tungkol sa daloy ng enerhiya at ang paglilinis ay nagpapasigla sa daloy na iyon. 5. Ilagay ang positibong enerhiya sa loob. Pagkatapos ng paglilinis, huwag iwanang walang laman ang pitaka. Ang walang laman na pitaka ay maaaring sumimbolo ng kawalan. Sa halip, ilagay ang mga bagay na humihikayat ng kayamanan. Isang bagong bill, hal, 100 peso, bilang simbolo ng matatag na kita. Maliit na relihiyosong card o panalangin, dahil naniniwala ang mga Pilipino na pinapadami ng pananampalataya ang biyaya. Natural na charm, tulad ng dahon ng basil o swerte na barya, upang humawak ng positibong vibration. Ang mga bagay na ito ay nagpapaalala sa espiritu mo at sa universo na handa na ang pitaka mo tanggapin ang pera ng may kagalakan. 6. Bigkasin ang affirmation. Mahalaga ang salita. Pagkatapos ilagay ang positibong bagay, hawakan ang pitaka at bigkasin ang affirmation. Halimbawa, tinatanggap ko ang dumadaloy na pera. Ang pitaka ko ay malaya sa anumang hadlang. Ang kayamanan ay nananatili sa akin. Gustong-gusto ng mga Pilipino ang affirmation dahil pinapahayag nito ang pananampalataya bilang katotohanan. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbigkas, inaalin mo ang isip at pitaka mo sa daloy ng kasaganaan. 7. Panatilihing maayos. Huling hakbang, gawing habit ang panatilihing malinis at maayos ang pitaka. Huwag hayaang bumalik ang kalat. Sa tuwing bubuksan mo ang pitaka, dapat itong maging magaan, sariwa, at nakakaakit. Tandaan, ang pera ay parang bisita, kung ang pitaka ay maayos at maanyaya, mananatili ito ng mas matagal. Ang espiritual na kahulugan. Maaaring mukhang simple ang prosesong ito, ngunit sa espiritual, malakas ang epekto. Kapag inalis mo ang mabigat na negatibong bagay, hindi lamang pitaka ang nililinis mo rin ang kapalaran mo. Sinasabi mo sa universo, handa na akong tanggapin ang kayamanan sa buhay ko. Ang propesya ni Nostradamus ay nagiging gabay, at ang pitaka mo ay nagiging simbolo ng kasaganaan sa halip na kakulangan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mababago mo ang pitaka mula sisidlan ng utang at kalat tungo sa channel para sa mga biyaya. Maaaring maliit pa lamang ang pagbabago sa simula, ngunit tulad ng paniniwala ng maraming Pilipino, maliliit na hakbang ang nagdadala ng malalaking biyaya. Mga palatandaan na block ang enerhiya ng iyong pitaka. Matapos linisin ang iyong pitaka, mahalagang malaman kung ganap nang natanggal ang negatibong enerhiya. Paalala ni Nostradamus, ang enerhiya ay nag-iwan ng bakas, at kung hindi natin ito nakikilala, maaaring patuloy tayong mabuhay sa ilalim ng nakatagong hadlang. Maraming Pilipino ang nakadarama nito kahit hindi nila namamalayan, kapag tila iniiwasan sila ng pera, o kapag ang biyaya ay laging nawawala, madalas ito ay senyales na ang pitaka ay may mabigat pa ring enerhiya. Narito ang mga pinakakaraniwang palatandaan na block ang enerhiya ng iyong pitaka. 1. Pera ay dumarating ngunit mabilis nawawala. Marahil ang pinakamalinaw na palatandaan ay kapag pumapasok ang pera sa iyong pitaka ngunit hindi nananatili. Natatanggap mo ang sweldo o bayad, ngunit sa loob ng ilang araw, nawawala na ito at hindi mo matandaan kung saan napunta. Inilarawan ni Nostradamus ito bilang kayamanang dumadaan sa mga puwang. Sa espiritual, nangyayari ito dahil ang pitaka ay may enerhiya na itinutulak palabas ang pera imbes na hawakan ito. 2. Palaging may bigla ang gastos. Isa pang senyales ay kapag biglaang lumilitaw ang mga bayarin o problema sa pera tuwing may sobra kang pera. Parang hinahanap ng universo ang paraan para alisin ito mula sa iyo. Tinatawag ng mga Pilipino ito na parang laging may sabit. Hindi lamang ito't samba, ito ay refleksyon ng block na enerhiya, kung saan ang pitaka mo ay nagpapahiwatig ng pagkawala sa halip na pagtamo. 3. Pakiramdam ng bigat kapag binubuksan ang pitaka. Ang enerhiya ay hindi lang nakikita kundi nararamdaman din kapag sa tuwing binubuksan mo ang pitaka, nakararamdam ka ng stress, lungkot, o kahit guilt, senyales ito ng negatibong vibration sa loob. Tandaan, ang pitaka ay extension ng iyong financial spirit. Kapag mabigat ito, mabigat din ang pakiramdam mo tungkol sa pera. 4. Nawawala ang mga oportunidad. Minsan, hindi lang pera ang naapektuhan kundi pati ang mga oportunidad sa labas ng pitaka.
Maaring mawalan ka ng job offers, investments, o maliliit na pagkakataon kumita. Parang iniiwasan ka ng swerte. Ayon kay Nostradamus, kapag block ang enerhiya, kahit ang mga pintong dapat magbukas ay mananatiling sarado. 5. Laging magulo ang pitaka. Ang magulong pitaka ay malinaw ding senyales. Kapag puno ito ng gusot na pera, random na papel, o expired na card, nagiging magneto ito ng negatibong enerhiya. Alam ng mga Pilipino ang katotohanan ito, sabi nila, kung magulo ang pitaka, magulo rin ang daloy ng pera. Bakit mahalaga ang pagkilala sa mga senyales na ito? Ang magandang balita, kapag nakita mo na ang mga senyales na ito, hawak mo na ang kapangyarihang baguhin ang mga ito. Ang awareness ang unang hakbang. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi ginawa upang takutin ang tao, kundi upang gabayan sila tungo sa kalayaan. Kapag naramdaman mo ang alinman sa mga sintomas na ito, nangangahulugan na kailangan ng pitaka mo ng cleansing at renewal. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng mapanganib na bagay, pagbabalik ng perang hiniram, at pagpuno ng pitaka ng positibong enerhiya, napapalitan ang pattern. Imbes na humikayat ng pagkawala, ang pitaka mo ay magsisimulang mag-anyaya ng kasaganaan. Mensaheng pag-asa. Tandaan, ang block na pitaka ay hindi nangangahulugang cursed ang kapalaran mo. Ipinapahiwatig lamang nito na kailangang ialin ang enerhiya mo. Naniniwala ang mga Pilipino na kahit ang pinakamabigat na malas ay maaaring alisin sa pamamagitan ng dasal, ritual, at pananampalataya. Ganito rin ang pitaka, kapag pinakawalan mo ito mula sa kalat at negatibong enerhiya, makakapasok na ang mga biyaya sa buhay mo. Pananabik at pag-asa. Ngayong alam mo na ang mga palatandaan ng isang block na pitaka, mahalagang tandaan, hindi ka kailanman nakakulong. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi isinulat upang takutin ang tao, kundi upang gisingin sila. Ang kanyang mga salita ay paalala na kahit maliit na hakbang, kapag ginawa ng may pananampalataya, kayang baguhin ang daloy ng ating kapalaran. Para sa mga Pilipino, makapangyarihan ang mensaheng ito. Tayo ay isang lahing puno ng pananampalataya, pag-asa, at tatag. Kahit sa gitna ng kahirapan, nakahanap tayo ng paraan para manalangin, magpatay ng kandila, o bumulong ng kaya ko ito. Sa ganitong konteksto, ang pitaka ay higit pa sa simpleng bagay, ito ay salamin ng ating pakikitungo sa sarili at sa mga biyaya. Sa pamamagitan ng paglilinis nito, hindi mo lamang binubuksan ang espasyo para sa pera, ipinapahayag mo sa universo, handa na akong tumanggap ng kasaganaan. Handa na akong tanggapin ang biyaya. Isipin mo ito, ang pitaka na dati puno ng mga utang, resibo, at kalat ay biglang nagiging magaan, sariwa, at buhay pagkatapos linisin. Ang pakiramdam na ito ay senyales na nagbago ang enerhiya. Para itong paglilinis ng madilim na sulok ng bahay at pagpasok ng liwanag ng araw. Ang pagbabago ay hindi lamang pisikal, espiritual din. Naniniwala si Nostradamus na ang kayamanan, tulad ng tubig, ay palaging makakahanap ng daan sa mga handang magbigay ng espasyo para dito. Kung naranasan mong palaging lumilihis ang kasaganaan mula sa iyo, tingnan ang sandaling ito bilang punto ng pagbabalik. Ang pagtanggal ng mapanganib na bagay, paglilinis ng pitaka, at pagpapanatiling maayos nito ay hindi lamang simpleng gawi, mga ritual ito ng pag-asa. Kaya huwag mawalan ng loob. Ang iyong paglalakbay sa pananalapi ay hindi nasusukat sa mga paghihirap ng nakaraan, kundi sa mga aksyon na ginagawa mo ngayon. Naniniwala ang mga Pilipino na may bukas pa, at ang bukas mo ay maaaring maging mas maliwanag, mas mayaman, at mas sagana kapag pinili mong buksan ang mga pintong ipinakita ni Nostradamus para sa atin. Ang bawat hakbang patungo sa paglilinis at positibong enerhiya ay hakbang patungo sa malayang daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Natuklasan mo na ngayon ang ipinahayag ni Nostradamus, na may isang bagay sa loob ng iyong pitaka na tahimik na humahadlang sa daloy ng pera sa iyong buhay. Para sa marami, ito ay ang lumang utang, hiniram na pera, o nakalimutang paalala ng kakulangan. Para sa iba, maaaring ito ay kalat, expired na resibo, o mga token ng kalungkutan. Ano man ito, malinaw ang mensahe, kapag nakablock ang pitaka, nakablock din ang daloy ng kasaganaan. Ngunit ang magandang balita, hawak mo ang kapangyarihang baguhin ito. Sa pamamagitan ng paglilinis ng pitaka, pagbabalik ng hindi sayo, at pagpuno nito ng positibong enerhiya, hindi mo lamang tinatanggal ang kalat, binabago mo ang takbo ng iyong pinansyal na kapalaran. Isipin mo na lang na binubuksan mo ang pitaka, at nararamdaman mong magaan, puno ng pag-asa, at handa na. Iyan ang enerhiya na umaakit ng yaman, at iyan ang nais ipabatid sa atin ni Nostradamus.
Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala sa swerte, malas, at kapangyarihan ng maliliit na ritual. Mula sa pag-apoy ng kandila hanggang sa pagtataglay ng mga lucky charm, alam natin na kahit ang pinakasimpleng hakbang ay maaaring magbukas ng pinakamalalaking pintuan. Ang paglilinis ng pitaka ay isa sa mga hakbang na yon. Maaaring ordinaryo ito sa mata ng marami, ngunit sa espiritual, ito ay isang pahayag, tinatanggap ko ang daloy ng pera sa aking buhay. Kaya, kung naniniwala kang ang mensaheng ito ay para sa'yo, kumilos ka ngayon. Silipin ang loob ng iyong pitaka, alisin ang mga hadlang, at ihanda ang iyong puso para sa mga biyayang naghihintay na pumasok. Mag-comment sa ibaba, tinatanggap ko ang daloy ng pera para akuin ang enerhiyang ito. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong zodiac sign, dahil maaaring may dagdag na sikreto para sa iyo mula sa mga bituin at propesya ni Nostradamus. Ang iyong pitaka ay handa na. Ang iyong kapalaran ay naghihintay. At ang daloy ng pera ay malapit nang bumalik sa iyong buhay.